ulo. Isipin mo to, may isang tao, sinasabi niyang personal niyang kausap ang Diyos. Ang tawag pa nga niya, best friend. Tapos isang araw, nainteriga siya sa isang sikat na psychic. Kaya tinanong niya, best friend, anong masasabi mo dito sa babaeng ito? At ang sagot na nakuha niya, well, yun mismo ang pag-uusapan natin. Isang sagot na talagang kailangan mo pa yata nung decoder ring para maintindihan. Exactly. So, para sa pagsisiyasat natin ngayon, susuriin natin yung mga sinulat at sinabi ni Narciso Ulalo. Ang mga source natin ay isang Facebook post niya at isang transcript ng live video kung saan hinimay niya ang lahat. Ang mission natin, alamin kung bakit siya na-curious kay Rudy Baldwin, ano itong misteryosong banal na mensahe na natanggap niya, at paano niya to ginamit para bumuo ng isang buong argumento. Okay, simulan na nating himayin to. Sa simula pa lang, malinaw na may issue si Olalo kay Rudy Baldwin. Tinawag niya siyang visionary, oo, pero may mga pero. Halimbawa, kinuwestiyon niya yung paniniwala raw ni Baldwin sa Biblia at sa mga santo, na para kay Olalo, taliwas yon sa direktang turo sa kanya ng Diyos. At dito pa lang makikita mo na agad yung diskarte, di ba? Bago pa man niya ilabas yung sarili niyang divine message, parang sinisira na niya ang credibility ng kabilang panig. Classic na galawan yan. I-establish mo muna yung pamantayan para sa tunay na alam mo na ikaw lang ang papasa. Oo nga no, at sunod-sunod yung puna niya. Una, sabi niya, si Baldwin daw ay nakakakita lang. Pero parang walang malinaw na misyon o mas malalim na dahilan mula sa Diyos. Kumbaga, informasyon lang. Walang so what? Yun yung tanong. Anong saysay ng pangihatin kung wala naman nitong layunin para sa kaligtasan o pagbabago ng tao? Yan yung unang bato na binato niya. Tama. Pangalawa, issue sa kanya na hindi raw libre ang panggagamot ni Baldwin. At pangatlo, Yung sa viewers. oo, yung pagbanggit daw ni Baldwin na milyon-milyon ang viewers niya, para kay Oralo, klarong-klaro, paghahakutin lang yan ng manunood para kumita sa YouTube. At yan yung pangalawang bato, ang motibo. Sinasabi niya na ang kasikatan at pera, mga senyales yan ng pagiging peke. Interesting yan, kasi binaliktad niya yung karaniwang sukatan ng success, di ba? Sa mundo natin, kapag marami kang followers, successful ka. Sa framework niya, kapag marami kang followers, peke ka. Isang napaka-specific na standard na parang siya lang ang makakatugon. At ikinumpara niya yan sa sarili niya. Ang mahalaga raw sa kanya, maniwala yung tao sa mensahe, hindi yung pera. Sabi pa niya, para saan pa yung mga hula-hula tungkol sa aksidente, sunog o baha. Sa salita niya, palagi naman ang meron eh. Hindi raw kailangan ng divine intervention para mahulaan yung mga bagay na regular naman nangyayari. So, invalidate na niya yung mismong produkto ni Baldwin. Sinasabi niya na hindi lang mali ang motibo, kundi yung mismong mga hula ay walang kwenta, kasi common sense lang daw. Napaka-epektibong pundasyon nito para sa susunod niyang gagawin. At dahil nga sa lahat ng pagdududang yan, dito na niya ginawa yung medyo extraordinary. Nagdesisyon siyang itanong ng direkta sa Diyos. Ayon sa post niya, bago siya matulog, simple lang ang sinabi niya. Best friend, bigyan mo nga ako ng mensahe tungkol sa babaeng ito. Parang nag-text lang sa kaibigan, no? Ang casual, sobra. At pagising niya, may narinig daw siyang boses na nagsabi ng tatlong salita. At ang tatlong salitang iyon ay, Jackie, study ng mabaho. Uulitin ko ha, Jackie, study ng mabaho. Anong gagawin mo kung yan ang sagot na nakuha mo? Dito na nagiging fascinating yung ginawa niya. Dito na papasok yung tinatawag na gatekeeping of knowledge. Kasi ang isang paraan para mapanatili mo ang autoridad mo ay ang paglikha ng mensahe na ikaw lang ang makapagpapaliwanag. Kung ang sagot ng Diyos ay si Rudy Baldwin ay impostor, edi tapos ang usatan. Walang misteryo. Pero dahil ang sagot ay Jackie study ng mabaho, biglang nagkaroon siya ng espesyal na papel. Siya ang nagiging taga-decode. Kailangan ng lahat na dumaan sa kanya para maintindihan ang katotohanan. At yun mismo ang ginawa niya, ipinost niya yan sa Facebook at hinamon pa niya ang mga tao na i-explain. Pero may kasunod na, alam kong hindi niyo yan makukuha.
Parang sinasabi niyang, sige subukan niyo pero ako lang ang may susi dito. Exactly. Ipinoposisyon niya ang sarili bilang may power of mind. Isang term na siya mismo ang gumamit. Hindi lang siya tagatanggap, siya rin ang tanging may kakayahang iproseso ito. So, okay, himayin natin to. Ano nga ba ang kahulugan ng Jackie study ng mabaho ayon mismo sa decoder si Olalo? Hinimay niya to sa live video niya. Unahin natin ang Jackie o Jackie. Nasa unang dinig, parang pangalan lang ng tao, di ba? O baka brand ng kung amo. Pero ang paliwanag niya, Ito ay galing daw sa salitang nangangahulugang sumasakay sa kabayo. At sa interpretasyon niya, ito ay sumasakay sa panahon. Sumasabay sa kung ano ang uso, kung ano ang napapanahon. aha, so yun pala yun. Hindi pala pangalan, kundi isang metaphor para sa pagiging opportunist. Nakikita na natin kung saan to papunta. He's building a case. Okay, next word, study. Ito medyo straightforward. Pinag-aralan o pinag-isipan. Okay, so sumasakay sa panahon at pinag-aralan. Pinagdudugtong na niya. At yung panguli, yung pinaka-visceral sa lahat, mabaho. Ang paliwanag niya, hindi ito literal na amoy. Ito raw ay description ng pakiramdam ng Diyos. Sa ginagawa ni Baldwin, ito ay nakakasuka. Isang mabigat na salita ng paghusga. Grabe ang emotional weight ng salitang yan. Hindi lang sinabing mali o hindi totoo. Ang ginamit ay isang salita na tumatama sa pandama natin. Isang bagay na marumi, kadiri, kasuklam-suklam. By using that word, hindi lang siya intellectual na argumento ang ginagawa niya. He's making a moral and emotional judgment. Talaga. So kung pagtatagpi-tagpiin natin yan, Jackie study ng mabaho ayon kay Olalo ay nangangahulugan. Pinag-aaralan ni Rudy Baldwin kung ano ang mga issue at balita na napapanahon. At mula doon, gumagawa siya ng kanyang mga hula. At ang gawaing ito ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Boom! From three cryptic words to a full-blown accusation. At para patunayan yan, nagbigay pa siya ng mga konkretong halimbawa, di ba? Oo, sabi niya, halimbawa, kapag may balita ang PH Volks na may aktibidad ang isang bulkan, bigla na lang daw magpo-post si Baldwin na may sasabog na bulkan. O kaya kapag may forecast ang NASA ng El Nino, maglalabasan daw ang mga hula niya tungkol sa mga sunog. So, ang sinasabi niya, hindi ito divine vision, kundi media monitoring. Kinukuha lang daw ang informasyon na publicly available, binabalot sa lengguwahe ng propesiya, at yun na, ang galing ng pagkakabuo niya ng argumento mula sa isang pariralang tila walang kahulugan sa simula. So, ngayong nasira na niya si Baldwin gamit ang kanyang interpretasyon, dito napapasok yung ikalawang bahagi. Paano naman niya itinatayo ang sarili niya bilang ang tunay? Siyempre, yan ang kabilang bahagi ng diskarte. After you tear down your rival, you have to build up your own platform. Kailangan niyang ipakita kung bakit siya ang dapat pakinggan. Paano siya naiiba? At ang una niyang claim, mas malalim at mas fundamental daw ang kaalaman ng binigay sa kanya. Hindi lang daw basta hula ng trahedya. Sabi niya ipinakita raw mismo sa kanya ng Diyos kung paano nilikha ang tubig, apoy at hangin. Which is a huge leap, no? Isang malaking pag-angat ng antas. Mula sa paghula ng baha na sabi niya ay common sense lang. Aakyat siya sa level ng cosmic knowledge. Inaangat niya yung claims of authority niya dito. Parang sinasabi niya habang siya ay nagbabasa ng balita, ako ay nasa classroom ng creation. Ganun na nga. At dinagdag pa niya na siya raw ang nauna sa mga babala. Nung paraw 2013 o 2014, nagpo-post na siya tungkol sa mga kalamidad, pag-apaw ng ilog, pagbaha sa mga lugar na tuyo dati, at sunod-sunod na malalakas na bagyo. Kaya para sa kanya, huli na ang mga hula ni Baldwin. Kumbaga, rehash na lang. So he's claiming seniority and originality. Dalawang mahalagang pillars ng credibility. Nauna ako at mas malalim ang sa akin. Exactly. At bukod dyan, inisa-isa pa niya ang mga kapangyarihan na bigay daw sa kanya.
Yung power of mind, kakayahang makita ang kasalanan ng tao, boses na nakapagpapagaling, at higit sa lahat, isang malinaw na misyon, magturo ng pagsisisi para sa kaligtasan. At dito na talaga nagiging kumpleto ang kaibahan na gusto niyang pinta. Para kay Olalo, ang tunay na sugo ay may malinaw na misyon na nakasentro ta kaligtasan. Ang mga hula, tulang, isang instrumento para gisingin ang mga tao. Ipinapahiwatig niya na ang mga pangitian ni Baldwin, kahit patotoo, ay walang ganitong kadalim na layunin. Parang pagbabalita lang ng panahon. Useful, pero walang transcendental purpose. May sinabi pa siyang isang bagay para ipaliwanag kung bakit mas sikat yung mga tulad ni Baldwin. Sabi niya, ayon daw sa Diyos, mas pinaniniwalaan talaga ng mga tao ang mga gumagaya-gaya o peking sugo. Isang preemptive defense para sa sarili niyang kasikatan o kakulangan nito. Ito yung paliwanag niya kung bakit milyon-milyon ang nanonood kay Baldwin. Hindi raw dahil totoo si Baldwin, kundi dahil ang mga tao mismo ay mas attracted sa peke. It's a way of turning his smaller audience into a badge of honor. Kaunti lang kami, pero kami ang tunay. Nagkakaroon ng in-group, out-group dynamic. At ikinabit niya ang motibasyon ng mga peke sa tatlong bagay: kasakiman sa pera, kapangyarihan at papuri. Para sa kanya, yun ang DNA ng isang impostor. So napakalinaw ng narrative na binuo niya. May bida, siya, may kontrabida, si Baldwin, may malinaw na pamantayan ng tama at mali, at may banal na patunay na siya lang ang makapagpapaliwanag. Kumpleto ang lahat. So kung lalagumin natin, ano ang kabuuan nito? Nagsimula tayo sa pagkaintriga ng isang tao sa isang sikat na visionary. Nagtanong siya sa tinatawag niyang best friend at nakatanggap ng sagot na parang galing sa codebook. Jackie study ng mabaho. At ang pararalang iyon, naging pundasyon niya para questionin ang pagiging totoo ng isa at kasabay nito, patatagin ang sarili niyang otoridad at misyon. Ang mahalagang takeaway dito para sa akin ay kung paano nabubuo ang kahulugan at otoridad. Nakita natin kung paano ang isang pariralang na tila walang saysay ay maaring maging isang napakalakas na sandata. Ginamit ito para bumuo ng isang buong naratibo, isang kwento tungkol sa kung ano ang totoo at ano ang peke sa isang napakasubyektibong larangan. Ito ay isang pag-aaral kung paano ipinapakita at ipinaglalaban ng isang tao ang kanyang claim sa katotohanan. At para sa iyo na nakikinig, iwan namin ang isang tanong na ito para pag-isipan. Ang pamantayan na inilatag ni Olalo ay ito: ang tunay na sugo ay may mensahe ng kaligtasan, habang ang peke ay sumasakay lang sa panahon. Sa pagtingin mo sa sinumang nagsasabing maespesyal silang kaalaman, espiritual man yan, politikal o kahit sa mundo ng finance, anong pamantayan ang ginagamit mo para kilalanin ang pagkakaiba ng isang taong may tunay na layunin at ng isang taong marahil ay magaling lang mag-aral ng mga trend?